March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Tama. May I Tama answer, ka Your dyan. Honor? Opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. Hindi pa din po sinasagot ang... Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to Pag verify. kasi sinungaling, ayaw tanggapin. No? Kasi sinungaling na nga eh. Baka makasuhan ng matindi-tinding sanction pagdating sa perjury. To sedition. Hindi naman po kailangang mahanap kung sino po yung kinausap na assassin. That is not an element for the filing of a complaint. So ang ng- sinasabi po ninyo, tama yung pagka-file, pero hindi kompleto yung mga findings dun sa affidavit of investigation dahil yan din ang sinabi ni NBI agent Attorney Longtok. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods na nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ilang beses na ho pinagalitan ito sa rehistro. Sapol. Walang katanda-tanda, no? Hirap pagsabihan. Kasi banat ng banat. Lead prosecutor, ilang beses na call out ng presiding judge. Aray mo. Di ba? Isipin nyo, ha? Baka ito na ho ang magpatalo sa kanila. Kita niyo yung tanong ni Senador Robin Padilla. Hindi niya mabanggit-banggit hanggang sa nagkaroon na ho ng mainitang usapan patungkol dito. 'Di ba? Kung kayo ang magdidesisyon, dapat tapusin na itong impeachment na ito. Wala rin nang patutunguhan eh. Alam niyo nangyayari dito sa impeachment na to? Pera lang ho, nauubos dito. Silip po sila ng silip dito sa 125 million na confidential ni BP Sara. Pero ang nalalagas ho sa kaban ng bayan, marami hong binabayaran. Pati mga private prosecutor ay binabayaran din dito. So silip kayo ng silip, pero ubos na ho ang kaban. At mas maganda, makikita niya kung paano mag-isa si Tibag-Tibag dito. Ibang klase din ho. Ang day 9 na impeachment trial ni Bibi Sara talaga namang exciting. Dahil kung hindi sa pamboboljak na mga judges, senatorial judges dito kay Tibag-Tibag, makikita niyo kung paano masupal palagi itong si Rehistro. Pero bago tayo rumekta sa ating mga video, andyan po yung join button at syempre, doon sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Simulan natin dito. Lead prosecutor, ilang beses na ho na-call out dahil saan? Alam niyo naman kung paano mag-object dahil buko-buko eh. Kaya pinipilit na i-object lahat ng mga bagay-bagay na naririnig na nila. Chair would like to call on the lead prosecutor again. Thank you for the sequence. Thank you, Yes, what is the pleasure of the lead prosecutor? Shall you conduct redirect? Your Honor, the prosecution believes that we have sufficiently established that the threat to the President constitutes Objection, Your Honor. threat to the national Again, Your security. Honor, inconsistent. Counsel, you are once again reminded to kindly avoid Yes, Your Honor. conclusions of law. The question was simple, so I Abogado ka pa naman, girl. Ha? Nagko-conclude ka agad eh.
Para lang ano, parang may masabi lang, ganon. Wala ka nang bugi ka, Rudy, oh. Sasabihin mo sa harap ng mga napakaraming tao na nanonood na buo na at meron na kayong... Sa pananaw nyo lang yan. Oo, kaya nga may trial, may hearing. Doon nyo mapapatunayan at doon nyo dapat patunayan. Pero sasabihin mo sa presiding judge, I guess you will not conduct any further redirect. Nonetheless, Your Honor, there are some manifestations that I would like to make. As long as these are not conclusions of fact and law, counsel, as Yes, you have Your been Honor. reminded and guided accordingly. You may proceed. It is the position, Your Honor, of the prosecution that we have established Objection, already. Your kaya Honor. na naman, na-establish na naman yung conclusion nila. Parehas lang yun eh. Hanggang sa naggalaitin na ho itong babae na ito. Minsan tinanong nga siya ni Senator Robin, pero tuloy pa rin natin. Honor, again, this is a conclusion of fact and law, Your Honor. Counsel, the counsel for respondent is correct. I will give the same limitation to whatever manifestations he will make in this regard. Let me do it for you. I guess you're not conducting any redirect anymore because I you're have another satisfied manifestation, Your Yeah, Honor. and you're contended with the testimony given by the witness you presented. What is your second manifestation? Nais ko Prosecutor? lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness, kagaya na po ng sinabi ng presiding officer ng 3 ulit. Pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation. Ito ang problema sa affidavit na yan. Hindi ko lang sure kung tama ba yung narinig natin na yung affidavit ni Las Cañas nung una, nangyari, hindi siya umaamin. Wala raw ganung mga bagay-bagay, walang nag-uutos, walang nagmamandato na merong gustong ipatege ang dating Pangulo. Ngayon, nabago nung February. Ano yung tanong doon? Pinakatanong. Kaya, ito si Senator Robin Padilla, ay nagtanong dito kay Ate Janky. Talaga ho, kagulat-gulat ho ang ate mo nag-meltdown. Kaso, hindi pa rin umubra. Nasupalpal pa rin. Kaya nga yung mga bagay-bagay, dapat huwag magkukonclude, hayaan ng trial, umusad, at kailangan patunayan nyo ng tama. Doon sa mga ebidensya na nilatag ng mga prosecution, kailangan genuine and real. Hindi pwedeng tagpi-tagpi at kwento-kwento lang. Totoo yan. Kaya kung yung makikita, lumalabas dito, halos lahat, peke yung mga nilalatag nila. Ngayon, hindi pa nga natin ilalabas yung AMLA. Yung AMLA, di ba nasubpena? Ngayon, may nakapagsabi dyan, yung dating commissioner, dapat hindi pinasubpena yan. Baka mamaya baka sa susunod na natin talakayin, baka bukas. Dito muna tayo mag-concentrate kung paano nasupalpal itong si Ate Jane K. Is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan sa prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is Paul. a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Las Cañas nga eh. Di Las Cañas.
Diba? Yun kasi yung paiba-iba ng kanyang mga statement. Yung una, sinabi, walang ganun, walang ganun, walang ganun, walang ganun. Noong ito na, nakuha nyo na, as a witness, iba na ho ang tono. Kaya nagugulat si Senator Robin Padilla, ang tanong niya, kung ba ang witness ay paiba-iba ng statement, ano bang matatawag? Sinungaling ba? Malamang, malamang, sinungaling talaga. Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor, alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Balpalagin. Alam niyo po, Natawa yung nasa likod. napakalungkot po para sa amin na marinig na meron kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Tama. may Tama I answer, ka Your dyan. Honor? Opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Ay! Kasi pag tinatanong ng dapat specific din ang sagot. Di ba? Ang dami niya ba? Parang hindi kayo abogado sa mga galawan niyo. Kaya kayo napupulahan Di ba? Mamaya niyan, sabihan pa kayo ni Chis Escudero. Sa susunod, palitan nyo na yung defense lead nyo, yung lead defense nyo. Maghanap kayo ng spokesperson na bago. Bakit? Kaya nakanambugi. Di ba? Pag yung mga spokesperson, kailangan magaling. Escudero advised prosecution defense to appoint new spokesperson. Bakit? Ano kaya? Ano kaya nakita ni Escudero? Mamaya natin papasok yan. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. Hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Tama. Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, no? I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. May Opo. sisingit yan . Kasi po, katulad po ng sinabi
ng aming Senator Judge 10,000 hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagang dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Dapat. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Aray. Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Tama talaga. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to Pag verify. kasi sinungaling, ayaw tanggapin. No? Kasi sinungaling na nga eh. Baka makasuhan ng matindi-tinding sanction pagdating sa perjury. So ngayon, ito na. Gisahan na. Masyadong magigisa dito si Tibag-Tibag. Anyway, kung yan ay talagang kailangan yung mandato eh. Dahil para hindi na makapagsinungaling yung mga witness nila. Kasi ang problema dito, kahit anong paikot-ikot ng hearing na yan, botohan pa rin ng mga senatorial judge ang mga nanaig dyan. Ngayon, sa tingin nyo, makakuha ba ng 16 votes? Malabo. Wala si Senador Marcoleta, wala si Senator Jinggoy, wala si Senator Bato. 3 ang nawala. So, 8 na lang sila. Tama? 8 na lang ho. Yung magigiting ng mga senador na pinaglalaban si BP Sara. 8 na lang ba o 7? So kung susumahin mo, nakatayo pa rin ang pananalita ni Chis Escudero at kasabay niyan yung pagpapaliwanag ng mga justices, former justices, Justice Ascuña at Justice Davide, before, naniniwala sila na kailangan sa 24 senador makakuha ng 16 na boto. Tandaan, hindi ho 13, hindi ho 12, hindi ho 14, hindi 15, at lalong hindi 10. So, 16 ang kailangan. Bago nila makonvict si BP Sara. Ilan na ho ba sila? 13 pa rin sila. 13. Ngayon, ang problema nito, ang presiding judge ba ay boboto? Pwedeng bumoto? Yan ang katanungan. Kung pwede, 13 pa rin sila. Hindi ho abat ng 16. Kaya ngayon, ito. Matindi ho ang bakbakan, lalo na kung nung nag-cross-examination si Senator Judge Amy Marcos dito kay Matibag. Ngayon, kung ang mga pag-iimbestiga nyo ay wala pang solusyon at wala pang findings, bakit pa kailangan ituloy yung impeachment? Dapat hindi. Tama yung sinabi ni Senator Amy. Dapat itigil na itong pag-iimbestiga o trial na ito. Senator Judge Amy Marcos is recognized for her questions and interjections. You may proceed, ma'am. You have 2 minutes. Yes, thank you very much to our presiding judge. Kumusta Attorney Mel, Congresswoman Ann, at
sa lahat na narito. Itatanong ko lang, kasi sinusundan ko rin yung kwento ninyo, na kahapon sabi ninyo na 100% certain na si VP Sara contracted someone over the alleged plan to kill the president as well as two others. Tapos, ito naman, corroborative naman ito, nung sinabi ninyo, nung 29 April yata sa House of Representatives, na sinabi rin ninyo, meron na kaming leads at mukhang talaga yun ang findings. Kaya may grave threat at inciting. Tama ba na sinabi po ninyo to? Tama po, meron pong report po. At alam din natin na nag-file na yung NBI February 2025 na ng inciting to sedition case against BP nung February last year. Ngayon, nagtatanong lang ako, 14 months later, as late as 29 April, the NBI still has not identified yung supposed assassin. Does it mean na at that time na nagpila sila ng kaso ng inciting noong Pebrero na nakaraang taon, the NBI wasn't even sure if there was an actual assassin? Alam ko before your time to, no, Mel? Pero tinatanong ko lang, how can the NBI be sure there was really a contract if they can't even identify the said assassin? Tama. Respectfully po, Your Honor, magkaiba po kasi ang elemento nung yung pong kaso ng grave threat saka inciting based on the investigation. Ano yung mabigat? Great or inciting to sedition. Kaya kung wala naman ho, wala naman kayong may pakita, ilang months na, almost 5 months mahigit, na wala kayong pinapangalanan at sabi nyo, continuity pag-iimbestiga, continuation, o kung ano naman yung tawag nyo doon. Ang hiling lang ho ni Ate Amy Marcos dito, sana, kung wala kayong napapangalanan at humihiling pa kayo ng ilang buwan pa para mag-imbestiga, itigil na yung trial na ito. Dahil hindi naman ho talaga ito trial. Ito ay paninira na lang. Saka tanda namin yung sinabi ni Senator Robin Padilla, dati kang PDP. Dati kang PDP, tapos ikaw rin ang humikayat kay Senator Robin para maging PDP. Eh, ano nangyari, boss? Tanong lang ho. Tatanong lang ho kami. Sayang naman. O, sa bagay. Report at based po sa findings ng NBI noon, nakumpleto na po yung elemento ng grave threats saka ng inciting to sedition. Hindi naman po kailangang mahanap kung sino po yung kinausap na assassin. That is not an element for the filing of a complaint. So ang sinasabi po ninyo, tama yung pagka-file, pero hindi kompleto yung mga findings dun sa affidavit of investigation dahil yan din ang sinabi ni NBI agent Attorney Longtok na nandito siya at pinahiwatig niya na siya ay lead investigator pero wala siyang personal knowledge of whether there was an actual assassin. Dito So, nyo na. why is it that 14 months after filing of the cases, the assassin is yet to be named? O, kita nyo, 14 months na pala. Niloloko nyo ang taong bayan, 14 months na. Eh, malamang, pondo. Kasi kung mag-iimbestiga sila, kailangan ng pondo. Malaking pondo yan. O, sabi ni Aling Ledesma, ngayon, humihiling pa sila ng panibagong buwan para ma-pinpoint nila kung sino yung inutusan. Malabo yan. Kasi si BP Sara, hindi ho yan na umarkila at hindi ho yan na kumausap. Katang-isip nyo lang yun. Katang-isip nyo lang yun. Ito, Padilla always bring color in Senate. Kung ako sa inyo, tanggalin nyo na to si Kapunan. Wala naman itong ginagawa. Binabayaran nyo lang. Ito si Kapunan. Ano bang ginawa na to? Ilang beses lang ito nagsalita. Sayang mo budget. Nagbabayad sila na nakatayo lang doon. Nakaupo pala, sorry, sabi ni Aling Marie. Din naman po specifically yung comment ni Senator Padilla na sana daw hindi one-sided yung prosecution daw po. Ano po yung reaction doon since parang umingay po sa loob ng session hall when that was said? Well, with all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial.
Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya ang problema lagi kang object eh. Kaya ka nasusupal-pal ni si Escudero eh. Diba? Kung nung kayo ay nagko-cross-examine, yung oras nyo, walang masyadong objection. Nung nagigisa yung bata mo, dahil natutumbok, kayo-kayo ang nag-file ng impeachment, kayo-kayo ang mga witness, kayo-kayo ang mga nagkalap ng ebidensya, kayo-kayo lahat. Parang alumpihit ka, Diba? Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case, presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. Gano'n? Joke yun! Sinasayang nyo lang ang budget, sinasayang nyo lang ang panahon. Dapat nagtatrabaho kayo. Hindi nangyari yun. Buong termino ng Congress, pati yung mga dorobong senador, buong termino, halos buong termino, uubusin na. Diba? Sa bagay, konti na lang ho. 2 years na lang din Tapos na ho ang karera nyo sa politika. Yung mga taga Batangas, kung sino ho nakakasakop at nasasakupan ito, kayo na ho humusga. Kayo na ho humusga. Diba? Alam nyo, ang hirap-hirap, yung ginagawa dito kay VP Sara, siya lang ang laging pinag-initan Walang iba. Wala silang ibang tinumbok. Ang magnanakaw dito, yung nagnakaw sa flood control. Pero ang pina-impeach nila, na hindi naman impeachable offense, itong grave threat at citing to sedition, nagawa nila ng kwento at napa-impeach nila. Ngayon, ang pinakamatindi nilang pinagbabakbakan dyan sa trial, itong maniwala kay sa akin, ito lang grave threat at citing to sedition. Yan lang yung mabigat dahil yung sa mga iba, nag-withdraw na nga sila mga witnesses nila. Ano ba yun? Kung nag-withdraw ng mga witnesses. Kasi pag yun, nag-cross-examine na naman si Atty. Biluan, hindi nyo ba alam kung sino si Atty. Biluan? Magaling hud na abogado ito. Katunayan, ang lolo niya ay isang abogado rin na si Atty. Rogelio Rab Binluan. Kaya naman pala, may pinagmanahan naman pala. Diba? Saan ba ito nagmula? Ang kanito ay isang matitinik na mga abogado. Itong si Atty. Binluan. Kaya naman pala merong ibubuga din. No? Ibang klase Sabi ko nga sa inyo, pag kukuha kayo ng mga attorney, ay isang magaling na, kung hindi produkto ng mga abogado, produkto ng mga matatalinong tao. Graduate ito ng Ateneo, tama ba? Current role, partner Binluan Law Office, Education, Doctor, Juris Doctor, Ateneo de Manila University, admitted to the Philippine Bar, Professional Background, Associate Attorney Fortune, Narbasa, and Salazar Law, Practice Areas, Legislation, Litigation and Dispute Resolution, Appellate Practice, Corporate Law, Family Law, Labor, Immigration, Intellectual Property. Isipin nyo kung gaano kagaling itong akala ko nga sabi ko baka mamaya hindi kayanin yung prosecution. Hindi pala, baligtad pala. Hindi pala kinaya ng prosecution ang defense. Hindi kinaya, nahihirapan. Kaya ngayon, parang may pahiwatig dito si Senator Chis Escudero. Kumuha na lang ng private, yung mga mag-appoint na lang ng bagong spokesperson. Kasi talagang hirap na hirap siguro dahil sa spokesperson. Ito, panoorin yun. If there are no further questions, Director Matibag, you're excused, sir. Thank you for your time. Thank you for your cooperation. And thank you for your patience as well. Salamat din po.
You're Magandang excused, hapon sir. po. Thank you po. Magandang hapon po. To restate, the conference tomorrow at 10 a.m., the parties are duly reminded at the rector room. Number 2, subpoena shall be issued, and the clerk of court is directed to issue a subpoena to Ms. Violeta Constantino, former Land Bank manager, and Ms. Nenita Camposano, former branch manager also of Land Bank, for the resumption of trial on Wednesday, July 29 at 10 a.m. unless the court issues a subsequent order recalling or changing the date of the same. And one last point administratively, Chair would like to remind the parties to this case of Article 18 pertaining to the rule on making comments or disclosures on the part of the prosecutors, counsel for respondent, and their witnesses. I say this because I noticed that Attorney Tolosa, who is a registered counsel for the panel of prosecutors, and Attorney Poa, who is a registered counsel for the respondent, are both serving as the spokespersons as well. Thus far, both have been very careful, but as the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. So you might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say. Because for your information, the court is also will be monitoring the statements being issued by the counsel, by the counsels for the parties, for the information and guidance of the counsels. And since this is the last witness of the panel of prosecutors for Article 4, Chair would like to inform the Senator judges that the pretrial order allocated 11 days for the presentation of this article by the panel of prosecutors. They actually consumed only 6 days given the withdrawal of certain witnesses. Yun na nga eh. Nag-withdraw na sila, ibig sabihin, pag withdraw, ibig sabihin, talo na. 'Di ba? Wala namang mas magandang mangyayari dyan eh. Ang magandang mangyayari dyan, tapusin ang trial. Ano ba tapusin? Ibig mo sabihin, Kuya Goods? Tigilan ng trial para matapos na yung mga issue na yan. Kaya kung umabot sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing at huwag niyo kalimutan like and share yung video natin. Hanggang sa muli ho, at syempre, huwag niyo kalimutan panoorin si Mang Banat. Dito tayo mapunta sa ating shoutout segment. Shoutout kay, meron sa ating, may request sa atin, kaya i-shoutout natin. Nabasa ko lang, ang sabi niya rito. Ay natin ba? Sana nandito pa? Ay, nawala na. Ano ba yun? Nagpapa-shoutout si ma'am. Ay, wala na. Hindi ko na-screenshot ata. Ano ba yun? Shoutout po. Nagbabasa lang ako. Nawala yung Hindi ko na-screenshot. Shoutout tayo kay Ma'am Damalusan, Ma'am Malu, The Survivor Mix Vlog. Shoutout po sa inyo. Remeter Teresa, shoutout po sa iyo, Ma'am. Tingnan natin dito. Yun. Ayun, kay Ma'am Damalusan, Ricky Acuna, shoutout po sa iyo. Gina Aguirre, shoutout po Henry. Henry Obispo, shoutout po sa iyo. Roger Rapala, shoutout po sa iyo. Rose Mirna Pama, shoutout po. Dante Salvador, shoutout po. Lourdes, shoutout po sa inyo. Mel Hassan, shoutout po. Nengski Pinosa, shoutout po sa inyo. Vin Agustin 815, shoutout po sa iyo. Felia Quizon, shoutout po. Ronaldo Dombis, Lenita Pagalan, RJBNB, shoutout po sa inyo. Lark 20, yan si Ma'am Lark, nakita na naman natin. Ron Wonwo, shoutout po sa iyo.
Philo Gonzalez, shout out po. Leonardo Ruiz, shout out po sa iyo. Taxpayer 3693, shout out po. Jocelyn Fernandez, Aling Segovia, shout out po sa inyo. Alfred Dilig. Oo, Tarcelo Mundido, yun si Sir Tarcelo. Oh. Eustacio Piquero, shout out po sa iyo. Janet Seeker, shout out po sa iyo. Julian Fitli, wow, shout out po sa iyo. Trust Team. Sir Liro Pelio, shout out po sa iyo. Prismo, shout out po. Jesus La Madrid. Rosita Nuas. J. Boy Abella, shout out po sa inyo. Michelle Domingo. Lourdes, shout out po sa inyo. Vicente Villa Carlos, shout out po. Boss Malay TV. Alejo Clemente. Josie Sagid. Isaac Nava UK. Isaac Canva UK, shout out po. Ulysses Manipon. Cecilia Aliden, shout out po sa iyo. Tarcelo Munido again. Rodrigo San Diego, shout out po sa iyo. Corazon Mojica. Susan Regalacion, shout out po sa iyo, ma'am. At Nengski Pinosa, shout out po sa iyo. Okay. O yan na-shoutout ko na kayo ha. Nawala yung nagpapa-shoutout si ma'am. Oo. Ayan ako mabuti sa video natin. Ako naman yung maglalambing. Please like and share yung video natin. Hanggang sa muli. Bye-bye!